Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauubo lamang kay Allah. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at pagbugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na tumakas sa matuloy na landas hanggang sa huling araw. So bilang pagpapatuloy ng ating pagbabahagi ng kaalaman dito sa mabiyayang gabi ng buwan Ramadan, kagabi ay naumpisahan po nating talakayin ang patungkol sa dahilan kung bakit tayo nilikha na Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan halos lahat tayo ay naisaulo yung translation sa Tagalog, no? Pati nga yung translation ng ayat sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga jinn, sabi ni Allah, at ang mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. So, tayo lahat, alhamdulillah, naisaulo natin yung Tagalog, no? At naitanong din natin yung kahulugan ng pagsamba, di ba? At nung natanong tayo patungkol sa kahulugan ng pagsamba, medyo doon tayo na-stop. Okay? So nabanggit natin kagabi, mga kapatid, na ito yung dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba. At nabanggit din natin yung sinabi ng ating mga ulama patungkol sa ta'arif o yung Islamikong pakahulugan ng salitang pagsamba o ibadah. Na sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang pagsamba, ito daw sabi niya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batinah. Ang pagsamba, ito ay nangangahulugan at ang anumang bagay na kinalulugdan at pinahihintulutan ni Allah. Lahat ng bagay na kinalulugdan, pinapahintulutan ng Allah. Lahat ng gawain natin, kinalulugdan ng Allah, pinapahintulutan ng Allah. Maging ito man ay sa pamamagitan ng salita. Salita ka ng mabuti. Nagbibigyan ka, babasa ka ng Quran, nagdada'wa ka. O a'mal o gawain ng katawan, pisikal, tulad ng salat, tulad ng hajj, at marami pang iba. At alin kasunod? Nakalinig ba? Nakalantaglag o nakalinig. Gawain ng mga nakalinig ba? Yung mga sikretong mga gawain pagsamba, tulad ng ating pagsamba na ginagamitan ng puso, na dito tayo nagtapos, no? Nakalinig ba o nakalantad? So yan ay tinatawag na pagsamba. So hindi katulad dito na pangunawa ng mga hindi Muslim na ang pagsamba sa kanilang pangunawa ay pupunta lang sila ng simbahan sa araw ng linggo, magsisimba. Pagkatapos noon, wala na. Hanggang doon lang yung pangunawa nila o pag-intindi nila sa salitang pagsamba. Subalit tayo, alhamdulillah, yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah. At meron din siyang napakahinaw at detalyadong kahulugan. Alhamdulillah. Na dapat talaga maunawaan ng bawat isa mananampalatayang Muslim. At nabanggit din natin, mga kapatid sa Islam, tatandaan po natin itong mga paalala sa atin ng ating mga ulama. Magagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay at gayon din sa pagtuturo o pagdada'wa sa mga hindi mananampalataya. So meron dalawang kondisyon upang matanggap yung ating mga pagsamba. Okay? Una na rito, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mal wa tarku riya' wa nifaq. Ang pagkakaroon ng sinseridad, ikhlas sa lahat ng gawain natin na ginagawa natin ang anumang uri ng pagsamba, gawain alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na iniiwasan natin yung tinatawag na pagpapangka, nifaq, at yung riya, yung pagkukunwari, pagpapakitang tao.
So dapat anumang gawain ng isang Muslim ay hindi nahahaluan ng dalawang yan. Anumang pagsamba na gagawin natin, kailangan umalinsunod sa Quran, umalinsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kalamit ang sinsirong layunin. Alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nagsasada, nagtatarawih para purihin tayo ng ating mga kapatid. Hindi tayo nagsasada para sabihin nila, ang pagkawang-gawa si brother. No? Hindi tayo nagbabasa ng Quran para sabihin nila, pakabay mo na ni brother, babasa ng Quran. Hindi ganun ang layunin natin. Kaya iwasan natin yung pagpapakitang tao at tinatawag na papagang. Kasi kapag nahaluan yan, ay nasisira yung partikular na pagsamba o kabutihan na nagawa natin. Pagkos, maitatala pa yan bilang kasalanan. Okay? So yun yung iingatan natin. And then, nabanggit natin yung hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng gawain ay nakalipit sa ating layunin. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. At ang bawat isa ay gagawin depende sa kanyang layunin. Kung layunin mo, ginawa mo yung isang partikular na pagsamba para purihin ka, pinuri ka, pero wala kang nagtipala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa, al-mutaba'a, yung pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ikaw ay ikhlas, ang iyong layunin ay para lamang sa Allah, pagkakagad ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakagad ni Allah, kailangan din umaalinsunod ang ating gawain sa pamamaraan sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan parang pakpak ng ibon yan, dapat pareho, no? Para makalipad, para maging maayos. Hindi pwedeng maayos ang niya mo, subalit yung gawain mo ay hindi umaalinsunod sa sunnah o pamamaraan ng katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng ating ginagawang pag-aayuno, ito ay umaalinsunod sa papaano nag-ayuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng papaano tayo mag-salah, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magdasal kayo kung papaano kung hindi nyo ako nakita sa gawa ito. Kaya ating pagdarasal ay hindi natin pwedeng baguhin. Hindi tayo pwedeng mag-invento ng pamamaraan, halimbawa ng Salatul Fajr. Sabi mo, ikhlas naman ako, masipag naman ako ngayon. Gagawin ko na lang siyang 3 rak'ah. O gagawin ko na lang siyang 4 rak'ah. Okay? So pag ginawa mong 3 o 4 na rak'ah, hindi umalinsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tanggap yung gawain. Pagkos ay itutuloy nyo na bid'ah o innovation sa Islam. So tandaan natin mga kapatid, ano po? 2 kondisyon upang matanggap ang ating pagsamba. Ano ulit? Una, ikhlas. Pangalawa, pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung 2 kondisyon upang matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain pagsamba. Okay po? Kaya nabanggitin natin yung pagkakaiba natin sa mga hindi Muslim. Tayo bilang Muslim, sinasamba natin si Allah sa pamamaraan na gusto niya, na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga hindi Muslim, sumasamba sila sa pamamaraan na gusto lang nila. So hindi tayo ganun. Hindi tayo tulad ng mga hindi Muslim na kung ano yung maisip lamang natin kapamaraanan ng pagsamba, ayun na yung gagawin natin. Hindi po tayo ganun. Alhamdulillah, meron tayong gabay na iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nabanggitin natin yung 4 na uri, no? O kapamaraan upang tayo ay makapagsagawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At una na rito yung tinatawag na al-ibadatul qalbiyyah. Yung pagsamba gamit ang ating puso. Okay? Ang puso ay maaari nating gamitin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang puso, ito yung lugar ng ating iman, ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang lugar ng arkanul iman, paniniwala kay Allah sa kanyang mga anghel, sa mga aklat, sa mga sugo, sa araw ng paghuhukom, paniniwala sa qadar. Ang lugar niyan ay ang puso. Ang lugar din ng iniya o intention ay ang puso. At ang lugar ng pagmamahal, puso. Diba? Yung haligi ng pagsamba. Ang natin yan,
Una, al-mahabba, yung pagmamahal natin. Gumagawa tayo ng pagsamba, alang-alang sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gumagawa tayo ng pagsamba, al-raja, tayo ay naghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa tayo ng pagsamba dahil sa ating khawf o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tatandaan natin yung tatlong hadith na ito na binanggit ng ating mga ulama. Kapag tayo ay magsasagawa o gagawa ng pagsamba, tiyakin natin, no? Yung niya natin, gagawin natin yan, alang-alang sa pagmamahal kay Allah. Yung tulog mo, kahit mahal mo yung pagtulog mo, pag narinig mo yung adan, gigising ka. Dahil mas mahal mo ang Allah kaysa sa sariling pagtulog. Di ba? Sarap matulog? Di po ba? Sa pag-aayon nga natin, mahal na mahal natin, gusto-gusto natin yung pagkain, pag-inom eh. Pero sa oras ng pag-aayon, iniiwasan natin yan. Dahil mas mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mahal natin ang Allah, siya ang pinakamamahal na isang Muslim bago ang kanyang asawa. Kaya napakaganda pa ng iyong asawa. Ang pinakamamahal ng isang Muslim, unang-una ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi sila mag-isipos pag naunawaan nila yan. No? Pag tinanong ka ng asawa, sino ang pinakamamahal mo? Huwag mong sasabihin sa kanya na ikaw ang pinakamamahal mo sa lahat-lahat. Delikado po yun. Di ba? Bulero ka masyado. Di ba? Narinig na nila eh. Dapat pala, ang pinakamamahal natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Hindi ang ating asawa. Umahal natin yung asawa natin. Mga kapatid, uhin mo ka pila. Kaya nga pag sinasabi natin, uhin mo ka pila. Minamahal kita alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? At syempre, mas mahal natin ang kaysa sa dunya. Pag mas mahal mo ang Allah kaysa sa dunya, ay hindi mo magagawang isang tabi ang utos ni Allah para lang makamit yung mga makamumong bagay na hinahanap mo. Okay? Pag mamahal kay Allah, paghahanap ng gantimpala kay Allah, gumagawa tayo ng pagsamba dahil hinahanap natin yung gantimpala kay Allah. Nagsasara tayo, nag-aayuno tayo, naghahanap tayo na nawa, ito'y tanggapin ni Allah. At maging dahilan ng pagpasok natin sa Jannah. So kailangan may paghahanap. Kaya nga, di ba? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magkayuno sa buwan Ramadan, may pananampalataya at naghahanap ng gantimpala kay Allah. Patatawarin ang kanyang mga naunang pagkakasala. So kung nagpa-fasting ka, wala kang iman sa Allah, ay yung ibang non-Muslim sumasabay sa fastingan. Sila ay nag-aayuno, pero hindi sila Muslim. Wala silang iman, hindi sila nananampalataya kay Allah. Hindi tanggap naman nila pag-aayuno. Pero sila health benefits, yun ang makukuha nila. Ha? And then, pag-aangad ng gantimpala kay Allah, hindi sila nag-aangad ng gantimpala kay Allah. Inaangad lang nila yung diet, o tayo bilang mga Muslim, nag-aayuno tayo hindi dahil sa pagpapaba ng timbang. Secondary benefits na lang yun. Ang pinakapangunahin talaga, nag-aangad tayo ng gantimpala kay Allah. Putos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin sa kanya ni Allah ang kanyang mga naunang mga pagkakasala. Siya yung mga pagsamba na magagawa ng puso. Lugar ng ating niyan. No? Pagmamahal kay Allah, pag-aangad ng gantimpala kay Allah, at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lugar ng takot kay Allah ay hindi sa pamamagitan ng dila. Dahil kung tatanungin mo ang bawat isa sa atin, kung siya ba ay natatakot kay Allah, sasabihin natin, oo, natatakot tayo kay Allah. Pero ang lugar talaga niyan, puso, makikita mo sa puso, yan sa puso, magre-resulta ng gawa. So kung ginagawa natin ang isang pagsamba, kaya natatakot tayo kay Allah. Kaya hindi natin sinusubayan ang Allah. Nagpa-fasting tayo. Kahit walang nakakakita sa atin. Ano? Hindi tayo kumakain, hindi tayo umiinom. Kasi takot tayo kay Allah. Alam natin na nakikita tayo ni Allah. O sa mga binatilyo, baka sa magulang lang nila, sila natatakot. No? Huwag kang uminom, huwag kang kumain. Nakikita ka ni Papa, papaluin ka. Baka ganun lang yung takot. Pero sa atin, ang tunay ang dapat, ang unang-una dyan, natatakot tayo kay Allah. Na kapag hindi natin ginampanan ang tama yung pag-aayuno, ay magkakaroon tayo ng malaking pagkakasara sa Allah. At ang bawat pagsuway kay Allah, ay naghahakbang sa ating mga paapatungo sa apoy ng bibigyan. Naghahakbang sa ating paa sa pagkagaling ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tatandaan natin yun mga kapatid sa mananampalatayang Islam. Kung meron tayong pinakamamahal, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naghahanap tayo ng gantimpala, maghanap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, di ba? Ikaw lamang Allah ang aming sinasamba, at ikaw lamang po ang aming hinihingan ng tulong. Kung maasa lang tayo kay
Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakakinakatakutan natin bago ang kanyang mga nilikha. Kaya kung nagkasabay yung pag-uutos ng tao, kahit amo ba natin yan sa trabaho, kahit pa boss natin yan, kahit pa magulang natin yan, o kahit pa presidente yan, kung nagkasabay yung utos niya, at sa utos ni Allah, mangingibabaw lagi ang pag-uutos ni Allah, kahit sino pa sa mga nilikha ni Allah. Kasi si Allah ang nilikha sa atin. Si Allah ang pinakadakila. So, tatandaan natin yan. So, pag mas takot ka kay Allah, hindi mo susuwayin si Allah para lamang sa pagsunod sa iyong amo o sa iyong magulang. Ito yung minsan, dito nahuhulog ang ilan sa mga kamusliman. Lalo halimbawa kung isang empleyado, isang estudyante, di po ba gano'n? Kung may inutos yung kanyang amo, o siya ay empleyado ng gobyerno, minsan may mga gawain na labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung iba, iniisip nila na ito pakikisama. Ha? Ito pakikisama. Kaya ang ginagawa nila, ikinukumpriniso nila yung kanilang religion para lang matuwa yung kanilang amo. Imagine, uunahin pa yung pagkalugod ng tao kaysa pagkalugod ng Allah. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. So yan mga kapatid sa Islam, ang ilan sa mga pagsamba na kung saan ginagamitan ng ating puso. Napakalawak na usapin at ang puso na yan, lugar ng pagsamba sa Allah, maaaring maging lugar ng pagsamba kay Allah o maaaring din maging lugar ng pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung ang ating puso, al-ibadatul qalbiyah, ay magagamit natin sa mga gawain pagsamba kay Allah, alam po ba natin, ng ating mga puso rin ay ang maaaring maging lugar ng syaitan, maaaring maging lugar ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaliktaran ng pagsamba. Ano yun? Kapag nagkamali, halimbawa, nahaluan ng iyak, kasaluhan ng ikhlas. Pagkakaroon ng inggit, yung inggit na bawal, ha? Kasi mayroong inggit na bawal. So, huwag natin sasabihin na lahat ng inggit ay bawal. Kasi mayroong inggit na ipinahintulot ng Islam. Yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin mainggit doon sa halimbawa sa isang tao na pinagkaluan niya ang malang yaman. At yung yaman na yun, ginagamit niya kung nagagastos niya sa landas ng Allah. Nagsasadaqa siya, nagbibigay siya ng zakat, at iba pang mga gawain na kung saan kinakailangan ng pera. Paano natin nakikita niyo? Mayaman, alhamdulillah, si brother mayaman. Gusto ko, magkaroon din ako ng gayon. O mahigitan ko pa, para mas marami rin akong matulungan. Ang inggit na bawal naman ay yung hahangarin mo sa iyong kapwa na mawala ang biyaya na meron siya. Okay? Kung malago yung kanyang negosyo, hahangarin mo, sana mabankrupt yan. Sana mabankrupt ka. Sana malugi yung negosyo. Yun yung inggit na bawal. Sana madisgrasya yan. Yun yung inggit na bawal. Pero kung nainggit ka sa kanya, dahil nagagamit niya yung yaman niya sa kabutihan, gusto mo rin magawa, utularan siya, insyaAllah, yun ang pinahintulot sa atin. At yung isang Muslim na pinagkaluan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Unang, magaling bumasa ng Quran. Okay, at itinuturo niya ito. Kung mabasa siya ng Quran, alhamdulillah, mabasa niya ng tama. So gusto mo rin magkaroon ka nun. O maging ganun ka rin. Okay? So pwede yung inggit na yun. Yung inggit na bawal, alam natin yung hahangarin mo sa kapatid mo na mawala sa kanya yung biyaya na meron siya. So kung yun yung pumasok sa puso, lugar ng pagkakasala, maaaring kasala. Okay? Pagpapanggap, lugar din ng puso, magkakasala. Yung galit na hindi naaayon sa Islam, lugar din yun ng pagkakasala. No, galit, yung sobrang galit, gusto mo ng sirisit. Di ba? Galit na galit. So, normal na sa atin magalit, no? Pero, inshallah, kontrol natin yan. Okay? So, yun yung mga paalala, no? Inshallah, patungkol sa unang ating tinatala ay patungkol sa
ibadatun qalbiyah. Pagsamba na ginagamitan ng puso. So, inshallah, walang sa Mekas. 10 minutes. Oh, sabi ko, sinasadya ako pag 10 minutes. Walang sa Mekas. Okay? So, nandito na lang nawa ay meron tayong tutunan, mga kapatid sa Islam. Namang nasabi natin ang kabutihan, ito ay nagmula kay Allah. At namang nasabi natin pagkukulang, pagkakamali, ito ay dahil sa ating kahinaan. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.